Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang pong batiin yung mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo na mga taga-Batangas. Hello po sa inyo. Now, tutuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Redeemer God, Understanding Biblical Hope. I hope tayo po ay lahat, mas naunawaan natin yung pag-asa na meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po sa perfect world in the future, kundi right now, ano ginagawa ng Diyos sa mga oras na ito dito sa mundo. Now, yung ating tatalakayin po ngayong umaga ay patungkol po sa Mountain of the Lord. So, gusto ko lang kayong bigyan ng babala muna, babala warning. Ito po ay medyo theological. Pag bagong Kristiyano, medyo mahirapan. Pero pag matagal ka ng Kristiyano, marami ka ng aram sa Bible, mas madadalian po tayong maintindihan ito. So, last time po, kahapon, pinag-usapan po natin yung panaginip ni Nebuchadnezzar. Ito yung mangyari sa hinaharap na merong isang bato, rock, si Jesus Christ po yun, dumating dito sa mundo. Yung bato na yun ang nagwasak sa mga kaharian ng tao at yung bato na yun ay naging isang malaking bundok na pumuno dito sa mundo. So, sabi po rito, the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. So, ayan po yung vision nakikita ni Propeta Daniel na ipinahayag sa kanya ng Diyos na mangyayari sa hinaharap. Dito po yan sa Messianic Age. Now, ngayon naman po ang pag-aaralan naman natin ay Mountain of the Lord. Ito po ay huge mountain that filled the whole earth. Pero dito naman po ay highest of the mountain. So, sabi po dito sa Micah chapter 4 verse 1 to 3. Dahil po medyo mahirap yung talata natin, tatalakayin po natin ito ng mga ilang araw, Bibigyan ko lang po kayo ng intro ngayong araw, pero malaliman na rin po na talakayin ito. So, i-absorb po natin as much as we can, lalo na pag bago pong mananampalataya. Sabi po dito sa Micah chapter 4 verse 1 to 3, ito po ay vision or ano yung nakikita ng propeta, mga propeta sa Old Testament. Si Micah po ay 8th century BC, so dito po siya. Ang binabahagi niya po dito sa Micah chapter 4 kung anong mangyayari dito. Para mas mabilis maintindihan from the first coming to the final coming of Jesus Christ. Anong magaganap dito? Sabi po dito sa Micah chapter 4, in the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills, and peoples will stream to it. Sa mga huling araw, ang bundok na kinakatayuan ng templo ng Panginoon ay magiging pinakmahalaga sa lahat ng bundok. Dadagsa rito ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Pause po muna tayo, Define po natin yung mga huling araw. Yung mga huling araw po, ito po ay may kinalaman sa mga huling araw ng Old Testament or Old Covenant. Kaya po, ang Biblia natin mahati po sa dalawa, Merong Old Testament, merong New Testament. Yung Old Covenant po ay nandoon sa Old Testament. Nandun po yung lumang kasunduan ng tao at ng Diyos. Ano po ang halimbawa ng kasunduan ng tao at ng Diyos? Halimbawa po yung templo. Dati, kailangan yung mga tao magsakripisyo sa templo, dun sa Temple of Jerusalem. Meron silang tupa na papatayin doon. That's part of the Old Covenant. Now, sa New Covenant, wala nang ganon. Sa bagong tipan, wala nang ganon. Si Kristo na yung ating alay, huling alay. Kaya po, sinasabi ng mga manunulat sa New Testament na yung Old Covenant lilipas, maglalaho, magdi-disappear. Nasa Book of Hebrews po yan. Now, yung huling araw po na tinutukoy dito in the last days, ito po ay huling araw ng Old Covenant, mga huling araw ng mga ng lumang kasunduan ng tao at ng Diyos. At bilang katibayan na magdi-disappear o maglalaho yung Old Covenant, wawasakin yung templo, yung Temple of Jerusalem. At magkakaroon ng bagong templo, yung church. Kaya po, tinatawag sa New Testament na yung church, the body of Christ, bilang bagong templo, temple of God. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong umaga.
the last days is the last days of the Mosaic age and the beginning of the Messianic age. So yung Mosaic age, yun po yung Old Covenant na nasa Old Testament, magwawakas po yan. Yun po yung huling araw. Ibig sabihin, matatapos tong Jewish age na nakasentro sa templo. Magkakaroon ng bagong templo, ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya pag makikita niyo po sa New Testament, si Apostle John, for example, talagang ini-emphasize niya na si Jesus Christ is the temple of God, the new temple of God. At lahat ng nagiging parte ng katawan ng Panginoong Hesukristo ay itinuturing din na templo ng Diyos. Kaya ang church po ay tinatawag na temple of God sa Bible. Now, ito po yung Mosaic age, ito yung Messianic age. Kaya nga po, ito ay tinatawag nating AD, ito BC, before Christ. Ito naman ay Anno Domini, AD, in the year of the Lord. Nasa Messianic age na po tayo. Natutupad na sa atin itong talata na ito ng Micah chapter 4, verse 1 to 3. So the last days is the last days of the Mosaic age, yung pagkawasak ng templo para magkaroon ng bagong templo, and the beginning of the Messianic age. Now, kung gusto niyo pong mas malalim na talakayan po rito, marami po akong mga videos patungkol rito. Type niyo lang po Russell Ocampo, tapos last days. No? Lalabas lahat yan. Now, pangalawang katuruan po natin, the physical old temple in Jerusalem will end and the spiritual new Jerusalem will begin. Now, dito po sa Micah chapter 4, makikita niyo po rito yung mountain of the Lord. Mountain of the Lord, yung Jerusalem po kasi, nasa bundok po yan, nasa ibabaw ng bundok. Kaya tinatawag na mountain of the Lord yan. Now, yung tinutukoy dito, na in the last days, sa panahon ng Messiah ng Panginoong Hesukristo, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountain. Paano pong mangyayari yon? Kasi po, sa New Testament, yung church, yan na yung bagong templo. Siya na yung maitatanyag, maitataas. Ibabagsak yung physical na templo, magkakaroon ng spiritual na templo, yung itataas ng Diyos. So the physical old temple in Jerusalem will end. And the spiritual new Jerusalem will begin. Kung kaya pumunta kayo ng Israel, mapapansin nyo, yung templo doon ng Jerusalem, wala na. Talagang tinakpan na ng ibang templo, tinakpan na ng mosque. Nandun na yun sa ilalim ng mosque, yung Al-Aqsa. Or Dome of the Rock. So, wala na siya. Giniba na siya nung AD 70. Yun yung prophecy ng Panginoong Hesukristo na walang hollow block, so to speak, no? Na walang bato na nakapatong sa kapwa bato, lahat guguho. At gumuho nga yung templo na yon. Napalitan po ito ng spiritual New Jerusalem. So, yung mountain of the Lord po na tinutukoy rito, ito po yung church na i-establish ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, umaalala nyo, no, sa propesya kay David. Sabi ng Diyos kay David, hindi ikaw ang magtatayo ng templo, yung anak mo ang magtatayo ng templo. So si Solomon nga nagtayo ng templo. Pero merong isang greater Solomon, si Jesus Christ, na magtatayo ng tunay na templo. At yung church yon. Kaya pagdating sa New Testament, hindi building ang tinayo ni Jesus Christ na physical na templo. Sabi ni Jesus Christ, nung kausap niya si Pedro, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against it. So, ang Panginoong Hesukristo nagtayo siya ng spiritual na templo, at yun yung highest of the mountains. Sabi po ni Prophet Micah, in the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills, and peoples will stream to it. Pangatlong katuruan po natin, the spiritual New Jerusalem, yung church, the body of Christ, is the church, the bride of Christ. Nakasulat po yan sa Revelation. Mas maganda po kung pamilya tayo sa John, Ephesians, tsaka Revelation. Makikita natin yung church pala, New Jerusalem, bride of Christ. So, ang sabi po rito sa propesya, na dadagsa dito ang mga tao mula sa iba't ibang mga bansa. So, hindi na sa literal na templo sa Jerusalem dadagsa yung tao, kundi sa church, people of God, the body of Christ, the New Jerusalem.
Kaya ang mangyayari talaga, yung church ni Jesus Christ, yung mountain of the Lord, dadagsain ng mga tao. Peoples will stream to it. Noong unang panahon, ang dinadagsa yung templo ng Jerusalem eh. Iba't ibang bansa nagpupunta ron. Pero sabi ni Prophet Micah, darating ang time. Yung mountain of the Lord, the church, the body of Christ, dadagsain ng mga tao. Hindi ka na pupunta sa physical Jerusalem doon sa Israel. Kailangan mo lang maging parte ng katawan ng Panginoong Jesucristo, ang tunay na templo ng Diyos. Yan yung New Jerusalem sa panahon ng Messiah, dito sa Messianic Age. So ito pa lang po ay intro pa lang, no? Bukas talakayin po natin mga susunod na talata. So application po, mabilis lang po. Number 1, believe that the church will become the highest of the mountains and will fill the whole earth. Parte po sa biblical hope natin na yung church natin hindi lang dito sa maliliit lang na grupo na nandyan lang sa kanto ay hindi lumalago. Tandaan po natin yung church, pag mamayari ito ng Panginoong Jesucristo, lalago yan. Pupunuin niya yung buong mundo. At huwag niyong isipin na yung mundo mapupuno ng mga church buildings. Mali po yun. Yung buong mundo mapupuno ng mga tao. Yung church po, tao yun. Mga mananampalataya, pupunuin yung buong mundo. Number 2, believe that the Messiah will expand His church. Peoples and nations will flock into the church, the body of Christ. Yan, napakaganda nung yung prophecy kay Daniel eh. Yung bato na nagwasak sa mga karian, magiging bundok at pupunuin yung buong mundo. This time, highest of the mountain. At dito, mas lalo pang dinefine, no? Sabi rito, dadagsa ang mga tao mula sa iba't ibang mga bansa. Kahit ikaw Pilipino, ako Pilipino, nakasama dun sa church, sa New Jerusalem, sa templo ng Diyos. So, believe that the Messiah will expand His church. Peoples, kasama tayong mga Pilipino, and nations will flock into the church, the body of Christ. Kaya po tayo, nakarating na tayo sa mountain of the Lord. Kasi mountain of the Lord church yan. Hindi mo na kailangan pumunta sa Israel para sumamba. Kailangan lang maging parte ka ng katawan ng Panginoong Jesucristo. The true temple of God. Number 3 po, believe that the church is the mountain of the Lord. Ito po, para mas madalian tayo pag nagbabasa tayo ng Bible. Pag sinabing church, yan yung mountain of the Lord, the new temple of God. Tayo rin yung tinatawag na new creation, the body of Christ, the bride of Christ, the New Jerusalem. Ayun po yung mga terms na ginagamit patungkol po sa church. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi po, pag dating sa propesya, minsan po marami po kayong maririnig na interpretation na yung New Jerusalem na bumababa sa langit. Parang giant spaceship na perfect cube na bigla na lang lalanding dito sa mundo, no? Pag gano'n na sinasabi sa inyo, bahala po kayong gusto nyo maniwala. Pero hindi totoo yun. Yung New Jerusalem, ito po ay bride of Christ according to the book of Revelation. It is the church, the body of Christ, the new temple, new creation, the mountain of the Lord. Now, para po sa ating discussion, why is our biblical hope? Bakit yung pag-asa natin, it is tied to the rule of the Messiah and the expansion of the church. Bakit pag pinag-uusapan natin yung biblical hope, kasama talaga yung church, yung expansion, yung paglaganap ng church, ng body of Christ, ng karian ng Diyos, tsaka yung rule of the Messiah. Bakit hindi natin pwedeng maihiwala yung pag-asa natin sa paghahari ng Panginoong Jesucristo at yung paglaganap ng kanyang pinaghaharian? Para naman po sa ating panalangin, Father, it is indeed a privilege to be a member of your people, the church, the body of Christ in the Messianic age. Thank you because you chose me to become one of those people who stream into the church. Lord, I pray that you will use me to bring more and more people into the body of Christ by preaching the gospel. May Jesus Christ rule over me and my whole family. In Jesus' name. Sama natin sa panalangin yung ating mga pamilya na
makasama sa mga taong dumadagsa sa katawan ng Panginoong Jesucristo, sa iglesia, sa Mountain of the Lord, sa New Jerusalem, no, sa church. Huwag tayong pumayag na hindi natin sila mahinog sa panalangin, na bawat membro ng pamilya natin makabilang sa people of God or sa church o sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, kung meron po ay natutunan dito sa devotion natin, paalam niyo po sa comment section at magkita-kita muli tayo bukas ng umaga, no? And please share this devotion to your family and friends.